All have sinned and fall short to the glory of the Lord. Maliwanag po sa Bible, all have sinned and fall short to the glory of God. Ibig sabihin po nito, lahat po ng tao nagkasala. Okay? So, meron po tayong liliwanagin because tomorrow they will going to celebrate Immaculada Conception or Immaculate Conception. It means Mary, according to them, ay exception daw po doon sa all have sinned sapagkat she will bear the God of gods who is Jesus Christ. She will bear the God of the universe kaya dapat daw perfecto si Mary. Ay hindi po yata ganun ang binabanggit po ng Bible. I love Catholic people. I certainly do. No? At sila po ay mababait, loving, at madali pong mayaya sa Bible study. Pero mga ganitong correction, we really need to share it sa kanila because if we really love them, we really don't want them to remain in darkness. But sabi nga ng aklat ng Judas, ng Jude, hilain natin sila sa kadiliman because as born-again believers of Christ, we really need to show them the truth, tell them the truth. Some are hesitant sometimes when yung for the first time, binabanggit namin ito, nagagalit, matatanda. I remember one time sa Jollibee. Hindi ko na po alam kung anong year, pero certainly, mga siguro 2000, mga 8 or 9. 2008 or 2009. Experience to nung kasama namin nag-evangelize. At doon, mahina lang naman sila nagkwekwentuhan. At ito po yung pinaka-topic, the Immaculate Conception of Mary. And then, right there and there was this old woman na nagmula doon sa susunod na na upuan, doon sa likod pala nila. So, naririnig pala sila. Kahit anong hina ng boses. Tumayo, and then confronted yung mga kapatid natin sa Lord. Mary is ganito, Mary is ganyan. Basta yung sinasabi mo tungkol kay Mary, ganito, ganyan, hindi totoo kanya. Ang sabi lang po ni, nung babae na nag-share ng katotohanan tungkol doon kay Mary, yung sinabi niya na si Mary, hindi Immaculate Conception, yung kapatid natin sa Lord, ang sabi niya doon sa babae, ay, I'm praying po makita po ninyo ang truth. Yung babae pong ito na sinasabi ko, isa po sa pinakakalmadong tao na na-meet namin. Okay? At siya po ay ilang taon na rin po ngayon, no? Pero noon, mga medyo bata pa kasi siya. I will pray for you na makilala po ninyo. And then, alam nyo, dahil sa malumanay siya magsalita, hindi na po nagsalita yung sinasabi kong babae na lumusob dun sa table po nila. Alam niyo ganun po. Okay, so gusto ko lang pong iklaro, no? As believers, huwag tayong nakikidebate. Kasi tignan niyo po ito. Hindi naman po siya nakikidebate. It so happen, narinig. No? At tandaan ninyo, nagsisimula lahat sa pakikinig. Di po ba? Faith cometh by hearing and faith cometh by hearing and hearing the words of Christ. No? Narinig niya. Pumunta siya. Nilusob niya. Sabi at ito pa palang sabi ng babae, no? I think you are not yet ready for what I'm about to tell you, pero I will pray for you na sana makilala mo si Lord Jesus, sabi niya. Yun pala Then, basta, wag mo sinisiraan si Mama Mary. Wala po kami sinisiraan dito. Ganun kalumanay. Because, ang nakasaksi po rito yung isang kapatid din sa Panginoon na kwento po sa amin. So, kung malumanay ka magsalita, ang ganda. Again, gusto ko lang pong linawin, si Mary po ay kapatid natin sa Lord, no? Nangangailangan po siya ng Savior. That's why sabi niya, my soul rejoices in God, my Savior. If she indeed don't want a Savior, pwede pa natin paniwalaan. Pero hindi po, all have sinned and fall short of the glory of the Lord. At dun po tayo sa Biblia. Pero pwede natin sabihin ng malumanay at hindi tayo dun sa mode na nakikidebate. Do not debate. Love them. Bring them to Christ. We are the ambassadors of Christ. Okay? We are the representatives of Christ on earth. Tayo ay mga anak ni Jesus na minamahal. Mga ka-good vibes, salamat. God bless.